So ito na, naiinip kayo eh. Kay Pangulong Duterte na agad tayo mga kababayan. Sarap ng kape. Hoy! In naval base there. Saglit lang po. Dating Pangulo, saglit lang po. Nandito. Ito yata yun muna eh. No? Pinsi, particular. Iginiit. Mga bossing, hindi lingid sa ating kaalaman, no? Noong isang gabi, etong si dating Pangulong Duterte, nagpa-press con po mga kababayan. Nandoon yung minura si Pangulong Bongbong Marcos, no? Na ang sabi ano sabi? Hindi ka sana makakatanggap nito kung tumawag ka sa akin eh. Kaso hindi ka tumawag eh. Parang sabi ko, saglit lang. Parang siya pa din yung nakaupo. Ano? Mumurahin ang ating presidente. Kung inabisuhan siya, hindi mapapagalitan ng boss. No? Sabi ko, saglit parang baliktad. parang kayo po yung may issue, no? Na dapat sagutin. Tuloy natin. Minura yung presidente. Hindi sana kita mumurahin o hindi sana ito makakarating sa iyo eh. Kung tumawag ka sa akin. Yes, Mark, sarap ng kape. Coffee drinker here. Ayan, opo. Dito eh, 6:00 ng umaga eh. Tuloy na po. Ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at ulitin ko ha. iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South. Ayan na, umalma. Siguro po mga bossing, ang mga Chino nanonood no habang nandoon po sa press con. Kumbaga sa kanilang bansa pinapanood no. Pinapanood. Sabi ni Bernardo Belaño, bayaran ka, magkano ba masyado? Bayaran ba yung UNTV? Bayaran, ayan UNTV nagbabalita. Ay nako, iisa ang inyong mga sinasabi, bayaran kapag hindi nyo kinakaya yung balita. Iginiit po ng China, mga kababayan, na talagang merong gentleman's agreement si Digong, no? Si dating Pangulong Duterte at ang China, mga bossing. Tuloy. South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Ano daw? Maudigs? Maoming, kala ko, pagkakarinig ko, Maoming. Tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renai Jiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Ayun po. Dahan-dahan natin. Ayan po mga kababayan, alam naman po natin kung sino ngayon po ang tumitindig para po dyan sa West Philippine Sea at kumbaga, bakit po gustong-gustong ipa-repair at ayusin ng ating Pangulo yan mga kababayan. So, sabi po, dito ayan spokesperson sa China mga bossing no. Sabi po, kasi tumanggi kayo eh. Kaya umiinit ang tension niyan. Kasi ayaw nyong alisin yung napag-usapan na aalisin yung BRP Sierra Madre. Yung barko na nag-iisa na nakatindig dyan para sa bansang Pilipinas, mga kababayan. So isa sa napag-usapan na aalisin na. Sabi nga ni Roque, bulok-bulok naman po yan eh. Di ba? Kaya gusto nilang paalis daw. Di ba? Mga kababayan, pag yan po naalis, mga kababayan, wala na po tayong nagsisilbing nagsisilbing bantay para po diyan sa West Philippine Sea mga bossing. No? So sino po ang nakipagkasundo dito? Ayon kay Roque, yung gentleman's agreement tubig at pagkain lang ang pwedeng ipasok. Nakikita nyo po mga kababayan yung mga vlog ni Roque, yung mga sinasabi ni Roque, no? Kaya medyo parang si Roque medyo parang tanggalin na yan, bulok-bulok naman yan eh. Tingin niyo po ba pag tinanggal yan, papayag pa ang China na lagyan natin ng barko yan? Hindi na po. Sabi nila dun sa press con, walang pag-uusap ng gentleman's agreement. Ano po ito ngayon? China na nagagalit. 'Di ba? Malamang yan mga bossing, habang nasa press con po, no? Sila dating Pangulong Duterte,
Nakatutok din po yan. Tapos may interpreter o ano sinasabi niyan. Ganito daw po sir ganyan. Wala daw pong pinag-usapan. Wala daw pong pinag-usapan. So ngayon, legit, no? Yung sinasabi ni Roque, na talagang merong gentleman's agreement, aka secret deal. Secret deal, bakit? Hindi man lang nila binalita yan, mga boss. No? Yung sinasabi ni Roque, tingnan nyo po, 2017. Ibinalita po yan. China at Pilipinas, ang pag-uusap, ganito, ganyan. Pabalik-balik na po yung team natin. Halos araw-araw. Ewan ko, nagagalit na yata sa akin si Sir Jordan na researcher natin. No? Boss Mark, araw-araw pinapaulit-ulit mo. Sige, para sigurado na kung talagang ibinalita nila yan. Wala pong nakitang balita, mga kababayan. Pagpaumanhin nyo po. No? Kung siguro lumagpas sa aming mga mata. Ilan po kaming nagre-research. Ako po kasabay. No? Habang ako nando sa opisina ko, maliit na opisina. So, nagre-research ako. Wala talaga ako makitang 2017 yun yung ginigiit ni Roque na binalita yan. 2017 pa lang. Kaya ang ating Pangulo, ano daw po? No? Nagulat. Mga kababayan. Nagulat ang ating Pangulo. Diyos ko Lord. Talaga namang, ay nako, yung agreement na yun, luging-lugi ang Pilipinas. Ituloy natin Una, kaya tumataas daw po ang tensyon dyan dahil ayaw o hindi sinunod yung napagkasunduan ng China at Pilipinas na aalisin yung BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea. Diyos ko. Magandang gabi po, Sir Tony Ninobla. Magandang gabi po. Watching from Japan si Sir Tony. Tuloy. Din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Ayun, isa din po, no? Ulitin ko nitong Rene Jiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Yan po mga kababayan. Kumbaga kasi ang ating Pangulo, mga bossing, talagang hindi i-honor yan. No? Kapag ang isang Pangulo, mga kababayan, handang ibuwis ang buhay, no? Para po dito sa ating karapatan sa West Philippine Sea, mga bossing. Kahit ano mangyari, no? Hindi i-honor yung gentleman's agreement, aka secret agreement na yan, mga kababayan. Lugi po Lugi, no? Paulit-ulit nating sinasabi, hindi tayo magsasawa na sasabihin to.